pagsamba ay hangga't maaari ay iwasan po natin yung pagtayo o paglalakad ng unnecessary. Sound check. Muli magandang umaga sa bawat isa at welcome po sa Sunday morning service dito sa Jesus Christ Baptist Church. At tayo po nagpapasalamat, nagpupuri sa Diyos sa patuloy niyang kahabagan at biyaya na tayo ay merong kalayaan upang magsama-sama upang siya ay purihin at sambahin. Ilan ho muna mga announcements and reminders bago tayo dumating ho o dumako sa atin hong pagsamba sa Panginoon. Una ho ay meron po tayong first time visitor, baka sakaling meron o wala. So kung muli patuloy natin. Ayun, kasama ni Kuya ni Rodolfo. Ano pong pangalan niya? Ano pangalan? Sabihin niyo lang po, Kuya. Ano? Ha? Kay. Jane. Kati Jane. Ha? Chin. Ayun, Chin. Ayan, si Ate Chin. Welcome po sa Jesus Christ Baptist Church. Napurihin ng Panginoon. At muli mga kapatid, I would like to encourage everyone, ipag-imbit na natin yung ating mga gawain. Hindi lang pag meron tayong mga okasyon, kung hindi palagian, sapagkat nahandoon ang ating desire na lagi ang mga tao ay ma-expose sa pangangaral, lalo na ng Ebanghelyo ng Panginoon. Pagbati ho muna sa mga magdiriwang ng kaarawan. Una ho ay ngayon mismo, August 4 ay birthday ng aking bayaw, si Brother J. Oliveros, pastor po sa JCBC Pandi. And then birthday din ng kuya ko sa Amerika. So ang si Brother J, birthday niya, si Brother JJ sa Amerika ay birthday din. So kakaiba ho. Iba sa inyo alam na ang birthday ng kuya ko at ng bayaw ko pareho. Ang birthday ng ate ko at ng hipag ko pareho din. At ang araw ng kasal nila ay pareho din. At ang lugar ng pinagkasalan nila ay pareho din. Okay, so kakaiba. So muli, ay happy birthday. And then also, magdiriwang ho ng kaarawan bukas ay magbe-birthday si Priela. Baby Priela, 2 years old. Si Baby Pia. Ayan, salamat sa Diyos. Nung 2 weeks ago, nasa hospital. Tama ba? 2 weeks, 3 weeks ago, nasa hospital siya. Pero salamat sa Diyos sa kagalingan sa patuloy na pag-pray. And then, sa 8, wala Kala ko nandito. Sa August 8 ay birthday sa birthday ng pinakagwapong lalaki sa buhay ni Sister Marjorie Aquino. Walang iba kung hindi si Brother Gerard Aquino. So advance happy birthday po kay Brother Gerard. And then magdiriwang din ang kanilang anniversary sa August 8 si Brother Jem at Sister Sheng Gahete. Kung kayo ho ay nakatutok online, advance happy anniversary. Meron pa ho ba kaarawan anniversary itong linggong ito ng August? Ayun, si Chin kailan?
August 7, advance happy birthday, Ate Chinchin. God bless. Nawa ay dumating ka sa pananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. Mabilis na mga announcements mo mga kapatid. 22 days na lang ay ang atin ng Hong Sports Fellowship. So, tatlong paalala. Una, yung mga umorder ng uniform na hindi pa bayad, maawa kayo kay Brother Chad. Okay? Ikakasal ho yan. Kailangan wala siyang time para magpaluwal ngayon. Okay? So, kung kayo ho ay umorder, please, ay bayaran nyo ho at i-claim mga uniform na gagamitin sa August 26. So, pag-pray natin yung palapit nilang kasal sa September 16. So, patuloy na ipag-pray ho yan. And then also, pangalawa, yun hong mga nag-sign up sa ating sports competition, sports category, yun lang mga naka-sign up ang priority. Members ng church, attenders ng church, sila yung mga priority na excuse me po, ayan. Yung mga naka-sign up ang priority na maglalaro. So mamaya ho, kagaya ng in-announce sa mga group chats ho natin, yun ho mga naka-sign up sa chess, sa dama, ay meron na hong qualification rounds mamaya. Between 12, pati table tennis, pati daw table tennis between 12 to 2 p.m. o 12:30 to 2 p.m. ang inyong qualification rounds. So, kung sakaling kayo ay naka-sign up pero hindi available, please ay makipag-communicate ho kayo particularly kay Brother Patrick dahil siya ho ang pangunahin nag-aayos ho ng schedule ng mga bagay po na yan. So, we would like to encourage kahapon, nagkaroon ng practice yung mga kalalakihan. Ang mga kababaihan natin yata ay kumpiyansa sa kanilang volleyball skills. Kung gusto nyo mag-set ng time for practice o fellowship din, ay pwede po yaan. And then lastly, yun ho ay whole day event. Magdala tayo ng ating mga baong pagkain, snacks, lalo na tubig. Kailangan tayo ng maraming inuming tubig. And then pamalit na damit. Ang ating hong kulay ay puti. Ang ating uniform ay puti. So kung kayo ho ay magdadaling pamalit, ay yung kulay puti ho ang dalhin ho natin. At sana ho ay magkasama-sama tayo sa time na yun. Pag-pray natin ng panahon na maging maayos, doon ho ulit sa covered court ng Guyong. Baka meron pang hindi may alam ng covered court ng Guyong, doon ho sa skinita, sa tabi ng bisita. Sa tabi ng simbahan ng Guyong, may skinita ho doon papasok, patungo sa barangay, at katabi ng barangay mismo yung covered court po ng Guyong. So sa August 26 po yan, Monday po yan, holiday po yan. Nawa ay magkasama-sama tayo. Okay, I believe yun ho ang ating mga announcements. Oh, by the way, nire-remind lang ho natin yung ating mga envelopes. Meron tayong tatlong kulay, brown, white, and green. May iba't ibang mga naka-assign ho yan sa iba't ibang mga bagay na pinaglalaanan ng pondo. So please, ay gawin ho nating maganda na gamitin natin lahat ng mga envelopes ho na ito patating sa ating offering. Muli, ayun, humabol. Advance happy birthday, Brother Gerard. Ayan, kala mo ha. So, advance happy birthday. So, purihin ang Panginoon. Di ba na lang kung may nakakalimutan ako, mamaya, ang atin hong second day ng atin hong Bible class, ang ating evangelism class, mamaya ho ang second and last na free. Ibig sabihin yan, kung nasubukan nyo last Sunday, 2 Sundays ago, masubukan nyo ulit mamaya, kung hindi pa, ay paka-attend ho kayo from 5 to 7 p.m. po yan. Now, pagkatapos ho niyaan ay meron tayong registration na 100. Why? Gusto lang ho natin gawin na talagang committed pagdating sa bagay ho na ito. At sana ho ay ang mga kakapatiran natin ay i-take tong opportunity na ito na lalo pang lumalim sa mga katotohanan ng Diyos. Particularly, ang ating pinag-aaral ho ay ang ating patungkol sa evangelism, patungkol sa paghahayag ng ebanghelyo ng ating Panginoong Heso Kristo. Okay, so yun ho, ang atin ho mga reminders and announcements. Pag-pray ho natin ang mga bagay ho na yan, suportahan natin ang ating mga gawain, ipag-anyaya ho natin ang pagsamba sa Panginoon. At ngayon sa taning ito, ay dadako ho tayo sa ating paghahanda sa pagsamba. Magkaroon tayo ng isang sandali o ilang minuto ng tahimik at personal na pananalangin upang hingin natin ng tulong, gabay, at pagsiyasat ng Panginoon sa atin upang tayo ay maihanda sa pagsamba sa Kanya. Manalangin po tayo.
Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo. O na sa lahat, O Panginoon, ay niluluwalhati namin ng iyong pangalan. Tunay karapat dapat ka na itaas, karapat dapat kang purihin. At kagaya ng aming pong pinag-aralan kanina, karapat dapat mag-alay sa iyo ng mga awitin ng papuri. Mabuti, maganda at tama na purihin ka sa pamamagitan ng awitan. Na purihin ka sa pamamagitan ng pagkakaloob. Maging sa pamamagitan ng pagpapailalim namin sa iyong salita, sa pagbasa nito at sa pangangaral nito. At nawa, Panginoon, maluwalhati ka sa pagsamba namin ngayon bilang iyong mga mananampalataya. Aming hinihiling, O Diyos, na siyasatin mo kami, anumang bahagi ng aming buhay, aming puso at isipan, o mga ugali, Panginoon, na hindi marapat sa iyo, hindi ayon sa iyong kabanalan. Patawarin mo kami, Panginoon, at sa biyaya mo, itulungan mo kaming patuloy na labanan ang mga kasalanang nakatahan pa sa amin. Lord, nagmamakaawa kami, Panginoon, sa mga naririto, mula sa mga bata hanggang sa matatanda, Panginoon, na naririto na hindi patunay na mananampalataya ni Kristo. Panginoon, maawa ka at kaupunawa ang magligtas. At muli, O Diyos, kinikilala namin na hiwalay sa iyo wala kaming magagawa. Hiwalay sa iyo ang bawat bahagi ng pagsambang ito ay walang kabuluhan. Ang tanging pag-asa namin, Panginoon, ay ang biyaya mo. At tanging paraan namin ay sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Tulungan mo kami na tunay nga makapag-alay ng pagsamba na karapat-dapat at katanggap-tanggap sa iyo. Ay alay namin ang aming mga sarili bilang haing buhay, banal at kalulugod na siyang katampatan naming pagsamba. At nawa, ang mga bunga ng aming mga bibig ay maging papuri sa iyong pangalan. Ingatan, samahan, tulungan mo kami at lahat ng ito ay mauwi ang kapurihan sa iyo. Dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat at tayo po umawit sa Panginoon. Tayo po umawit sa Panginoon. Awitin po natin sa Kalbaryo. Siya'y naparoon sa Kalbaryo, sa ganang biyaya ni Kristo, at patawad ay nakamtan ko. Ako'y pinalayang totoo sa Kalbaryo. Nakilala ko sa salita na makasalanan nga, hanggang ako'y magmakaawa sa Kalbaryo. Sa ganang biyaya ni Kristo, at patawad ay nakamtan ko. Ako'y pinalayang totoo sa Kalbaryo. Tayo po yung manatili na tayo para po sa ating pagkakaloob.
Purihin po ang ating Panginoon para po sa pagbasa ng mga talatang basyan sa ating pagkakaloob. Magmumula po sa aklat ng 2 Corinthians chapter 9 verse 6 hanggang 8 sa Tagalog. Ready, read. At ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kaunti ay kaunti rin ang aanihin. At ang nagtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kaniyang puso, hindi nang hihinayang o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang sayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na pagkalooban kayo ng masaganang pagpapala sa lahat ng bagay, upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa, habang pinupunan ang lahat ng inyong mga pangangailangan sa tuwina. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. O aming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan, banal at mabuting Diyos, maraming salamat o Diyos sa iyong kaligtasan na iginawad sa aming mga makasalanan. Maraming salamat sa pagmamahal ng aming Panginoong Hesus, Panginoon. Maraming salamat o Diyos at kami nagpupuri dahil dito. At kalakip nito o Diyos ang aming pagsamba sa pamamagitan ng pag-aalay sa iyo. Tunay nga o Diyos na biyayaan mo kami, Panginoon, ng puso na may kagalakan, Panginoon, sa pagbibigay. Nag-uugat din naman sa iyong karakter na nagbigay sa amin, Panginoon, ng aming mga pangailangan. Buong linggo mo kaming iningatan, ginabayan, o Diyos, at sinustentuhan ang mga kailangan namin sa pang-araw-araw. Maraming salamat, Panginoon. Nawa maibalik namin ito sa iyo, Panginoon. Nawa ang aming puso ay tunay ngang nag-aalay sa iyo. Hindi lamang sa lapi, Panginoon, kundi ang buong pagkatao namin, o Diyos, ay maialay namin sa buong maghapon na ito. Maraming salamat, o Diyos, na meron kaming pagkakataon na mag-alay sa iyo. Nawa ang perang malilikom ay magamit, o Diyos, ng mainam, Panginoon, sa ikalalaganap pa ng iyong kaharian sa dakong ito, Panginoon, sa ikaliligtas ng mga wala pa sa pananampalataya, o Diyos, at sa ikalalago pa ng iyong mga mananampalataya, Panginoon. Maraming salamat pong muli, ikaw ang maluwalhati sa maghapong ito, Lord, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Awitin po natin, There's a Power in the Blood. You be free from your burden of sin. There's power in the blood, power in the blood. Good to reveal a victory to win. There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb.
our King. There's power in the blood, power in the blood. Would you like daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Tayo po'y tumayong lahat para po sa pagbasa po ng salita ng Diyos. Magandang umaga po sa atin lahat, sa mga tinawang habag, biyaya at awa ng Panginoon. Para po sa pagbasa ng kanyang mga banal na salita, magmumula po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 5, talatang 8 hanggang 11. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. Maging handa kayong lagi at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaaligid at umaatungan at naghahanap ng kaniyang lalamunin. Labanan niyo siya at maging matatag sa inyong pananampalataya. Alam naman ninyong ang mga ganitong kahirapan ay dinaranas din ng inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magdusa ng kaunting panahon, ang Diyos na pinagmumulan ng biyaya at tumawag sa inyo na maging kabahagi ng kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, ang siya ring magpapanumbalik, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Maaari na po tayo magsiupo. Tayo po'y tumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Nung Friday ho, kung tama ang bilang ko sa araw, ay dumaong sa Pier 15 ng Maynila ang Canadian Navy warship na HMCS Montreal. At ang warship na ito ay may kakaibang abilidad. Ito ay merong kakayahan na lumaban sa mga submarino. At ito ay may espesyal na helicopter na nasa loob. So meron itong dalang helicopter, may mga dala itong mga torpedo. At ito ay bahagi ng friendly or goodwill visit ng Canadian Navy sa ating bansa. At ito ay naglalayo na mag-establish ng malakas at aktibong relationship ng mga bansa. Well, alam ho natin na ito ay aktibong mga galaw ng ating bansa at iba pang mga bansa bilang tugon sa aktibo ring galaw ng isang malaking bansa na umaangkin ng maraming teritoryo, hindi lamang ng Pilipinas kundi ng iba pang mga bansa sa Asia. Hindi natin ginagawa ito upang i-provoke or magsimula ng gera, kundi ginagawa natin ito upang panatilihin ang ating soberanya bilang isang bansa at protektahan ang ating mga teritoryo. Well, as we have said, hindi natin ginagawa ito para magsimula ng gera. Ayaw natin ng gera at walang gera sa ngayon. But alam natin at kinikilala natin na merong panganib na maaaring sumaklaw sa teritoryo ng bansa natin. Ngunit pagdating sa buhay Kristiyano, sa espiritual na buhay bilang mga mananampalataya, mga kapatid, merong gera. Merong labanan. Merong kaaway na laging aktibo, na ang layunin ay pumuksa, ang layunin ay sumira. At tayo ay tinawag ng Diyos bilang mga mabuting sundalo o inutusan tayo ng Panginoon para maging mga mabuting sundalo ng ating Panginoong Hesukristo. At tayo ay sinabihan ng Biblia na tayo magpakalakas sa Panginoon at isuot ang lahat at buong baluti ng Diyos sapagkat totoong umaatake ang ating kaaway.
As we saw last week sa pag-aaral natin dito sa 1 Peter chapter 5, ginamit ni Pedro ang larawan ng isang umaatungal at umaaligid na leon para maging klaro sa atin, maging maliwanag sa atin ang presensya ng matinding panganib. Pag may umaatungal at umaaligid na leon, hindi ka dapat mag-relax-relax lang. Pag mayroong umaaligid at umaatungal na leon, hindi pwede na hindi ka magbabantay at wala tayong gagawin. Last time, binigyan natin ng pansin kung gaano ka-vicious, kung gaano katindi, kung gaano kadaya, at kung ano-ano ibang mga kaparaan na ginagawa ng ating kaaway upang tayo ay sirain. At ngayong umaga, bibigyan natin ng pansin naman ang ating mga responsibilidad at paano tayo tutugon sa presensya ng totoong kaaway na ito ng ating mga kaluluwa. Before tayo pumalaot sa ating pag-aaral, tayo muna ay manalangin. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay humihingi ng iyong kahabagan. O Diyos, marami sa amin sa buong linggo ay nabuhay na madalas hindi binibigyang pansin ng mga espiritual na bagay. O Lord, buksan mo ang aming mga mata. Buksan mo ang aming mga mata sa mga espiritual na katotohanan ng iyong salita upang makita naming malinaw na meron talagang panganib, na meron talagang kaaway. At buksan mo rin ang aming mga mata, Panginoon, upang makita namin na sa kabila ng aming kahinaan at ang kalakasan ng aming kaaway ay meron namang kaming pag-asa sa iyo. Ama, turuan mo kami, hamunin mo kami, baguhin mo kami, at lalo't higit sa lahat, O Diyos, mahabag ka sa mga wala pa sa pananampalataya kay Kristo. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay mauwi sa kaluwalhatian mo, sa ikatitibay ng iyong iglesia. Dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Well, ang mensahe na ating hinatid last time, it will be the same message sa ang buod o summary ng message natin na ito. Believers must always be on guard against the devil who is consistently working against us and look to the sustaining grace of God for victory. Ang mga mananampalataya ay kinakailangan palagi ang maging mapagbantay laban sa dyablo na ating kaaway, na palagi ang gumagawa laban sa atin, at tayo ay dapat tumingin sa Diyos sa kanyang biyaya para sa katagumpayan. If you remember, ang book of 1 Peter ay sinulat sa mga Kristiyano na dumadaan sa matinding pag-uusig, pisikal na pag-uusig. At pinaalalahanan sila ni Apostol Pedro na hindi lamang pisikal ang labanan, kundi actually spiritual ang labanan, na merong matinding kaaway, si Satanas mismo. At si Satanas ay isang aktibong kaaway at gumagawa upang lawasakin ang mga mananampalataya. Well, pinag-aralan natin last Sunday at binigyan natin ng pansin ang kaaway na ito. Walang iba kung hindi ang dyablo. Ang sabi sa verse 8, "Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour." Ilan sa mga punto nating pinag-aralan ay siya ay isang totoong kaaway. Siya ay isang totoong kaaway. Hindi siya likhang isip lamang. Siya ay personal na kaaway. He is your adversary. Wala siyang kakampi dito. Lahat ng totoong Kristiyano ay kalaban ang dyablo. Walang ceasefire, walang truce. Siya ay laging laban sa mga mananampalataya. Then nakita rin natin na siya ay isang malakas na kaaway. He is a strong enemy. So much so na ang tanging pag-asa natin ay ang lakas na nagmumula sa Diyos, at ang isuot natin dapat ang baluti ng Panginoon. We also saw that he is an active enemy. He walketh about, seeking whom he may devour. Wala siyang day off, wala siyang recess. Siya ay palagi ang gumagawa at walang lugar na safe. Yung kaisipan na pag pumasok ka sa loob ng church ay para bang naiiwan sa labas ang dyablo at hindi niya alam kung paano pumasok, at parang may invisible na force field na hindi siya makakagawa. Huwag nating isipin na may mga lugar na ganun. He is an active enemy.
He's an enemy who aims to destroy. Ang layunin ng kaaway ay tayo ay wasakin. And when we say na tayo ay wasakin, ang layunin niya ay hindi wasakin tayo financially, hindi wasakin tayo physically, kundi ang layunin niya ay wasakin ng ating relasyon sa Diyos. Ang pangunahing layunin ni Satanas ay italikod tayo sa Panginoon, ay ilayo tayo sa Panginoon, and he will use everything para gawin yun. Hindi niya kailangan ng pera natin. Hindi niya kailangan ng kalusugan natin. Ang layunin niya ay italikod tayo sa Panginoon. Then binigyan natin ng pansin ang ilan, or particularly ang 6 sa mga kaparaanan ng diablo, sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, we are not to be ignorant of his devices. Hindi tayo dapat ignorante sa mga kaparaanan, daya at gawa ng ating kaaway. Let me just enumerate some ng ating pinag-aralan last Sunday. Isa sa mga ginagamit ni Satanas ay ang unforgiving spirit. Unforgiving spirit. Espiritu na ayaw magpatawad. We withheld ang pagpapatawad. Pangalawa, and speaking of that, pagkatapos actually ng worship service last Sunday, nagkaroon ng mga tanungan patungkol sa hindi yun ang ating pangunahing punto last Sunday, pero maraming naging tanong at maganda naging usapan sa fellowship pagkatapos. So because of that, Lord willing, next week, magsisimula tayo ng at least 2 o 3 Sunday, pag-aaralan natin ang patungkol sa pagpapatawad. At maniwala kayo mga kapatid, ngayon pa lang sasabihin ko na magiging masakit. Pagkat hindi tayo susunod sa gusto natin, susunod tayo sa sinasabi ng salita ng Panginoon. So, nakita natin, hindi lamang ang unforgiving spirit, but also number 2, kamag-anak nito, ang prolonged anger. Ephesians chapter 4, verse 26, ang sabi, be ye angry. Again, being angry is not sinful. Dahil ang Diyos ay nagagalit din. Pero ang utos sa atin ay ito, be ye angry and sin not. Hindi lisensya ang galit para gumawa ng kasalanan. At ang utos sa atin bilang mga mananampalataya ito, let not the sun go down upon your wrath. Ang sinasabihan dito ay yung galit. Kung ikaw ay may galit, huwag mong pagtagalin. Yun ay responsibilidad nung galit na hindi niya dapat pagtagalin yung galit. Bakit daw? Verse 27, neither give place to the devil. If you are prolonging the anger, you are giving place sa diablo para gumawa. At marami sa atin maaaring magpatotoo dahil pinagtagal natin ang galit. Hinayaan natin, pinakuluan natin ng matagal. Kaya kung ano-ano ang naisip, kung ano-ano ang nagawa, kung ano-ano ang lumabas sa bibig. Bakit? Dahil pinagtagal ang galit. Kaya meron mga mag-asawa hanggang ngayon ay may problema, o mga pamilya na hanggang ngayon 3 dekada na ang problema. Dahil pinagtagal ang galit. Sana makita natin na nagtatagal na galit ay hindi lamang personal or personality problem. It is a spiritual problem. If you let your anger stay for an extended period of time, binubuksan mo ang iyong sarili upang ang diablo ay gumawa. Pangatlo na ginagamit ng diablo ay mga bagay-bagay. Pwede niyang alisin ang mga bagay-bagay, kagaya ng ginawa niya kay Job. Or pwede siyang mag-alok sa iyo at magdagdag sa iyo ng mga bagay-bagay. Kagaya ng ginawa niya sa ating Panginoong Kristo. Ang lahat ng kaharian na to ay ibibigay ko sa iyo. Magpatira pa ka lamang at sambahin mo ako. So willing gawin ng diablo ang lahat para italikod tayo sa Panginoon. Pang-apat na ginagamit madalas ng kaaway ang kasinungalingan, ang pagpipilipit ng mga katotohanan ng Panginoon. Kung kaya't mga kapatid, kailangan na tayo ay maging committed na lumalim sa katotohanan. Sapagkat mga kapatid, hindi mo masasabi at mahihirapan kang i-determine kung alin ang mali kapag hindi mo alam ang totoo. Yung bayaw ko si Brother Michael ay isang
kontratista at nagko-construct ng mga bahay at sa mga nagtatayo, mayroong mga tinatawag na ano yun, tawag doon yung binibitin. Ang tawag doon? Hulog. Para saan yun? Para malaman mo kung pantay. Kung wala yun, maraming pader na tabingi at maraming bahay na tagilid. Mga kapatid, maraming pamilya ang tagilid. Pero hindi nila alam sapagkat walang hulog ng katotohanan. Maging committed tayo, lalo na ho mga kapatid, ang aming anak na si Timmy ay nagsimula ng mag-school. Mga parents, layo ay dapat maging committed na lumalim sa katotohanan sapagkat ang mga bata ay inaatake ng maaga. Bine-brainwash sa pilitan. Nakita nyo sa Olympics? Andun yung paglapastangan nila kay Kristo. Andun yung mga drag queens at nahandun ang isang bata. Oh, mga kapatid, mga kaibigan, huwag niyo pagkamalian. Pag hindi niyo sila tinuruan ng patungkol sa Diyos, tuturuan sila ng dyablo. Oh, please, bantayan. At magsumikap ho kayong mag-invest sa inyong mga anak. Mga kasinungalingan, ginagamit ng dyablo ang mga bagay na ito. At kamag-anak nito ang mga undercover agents niya. Mga false teachers, sabi ng Biblia, 2 Corinthians 11:13, for such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. Isa sa kagamitan ng dyablo ay mga transformers. Hindi yung pinikula, kundi mga nagpapanggap na mga sa Diyos. Mga kapatid, hindi lahat na may hawak ng Biblia ay sa Panginoon. Hindi lahat ng ministro, pastor ay sa Panginoon. Mag-ingat ho tayo. Mag-ingat tayo. And then number 6, isa sa mga ginagawa ng kaaway, he takes away the word of God. He takes away the word of God. Again, sa Mark chapter 4 verse 15, and these are they by the wayside. The word is sown. Ito yung mga nataniman ng binhi ng salita ng Diyos, yung tabing kalsada. Pero ano daw? But when they have heard, Satan cometh immediately and taketh away the word that was sown in their hearts. At mga kapatid, mamaya lamang pagkatapos ng gawain, paglabas ninyo, ay aktibo na agad ang dyablo na susubukang alisin ang mga salita ng Diyos na narinig niyo ngayong umaga. O ngayon din mismo. So let us be very sober and vigilant. Tayo ay maging mapagbantay. Muli, isang makakatulong practically ay mag-take note ho kayo. Pagdating sa mga pagtuturo at pangangaral, take note. Bakit? Para pwede niyong balikan pagdating sa inyong mga tahanan. So again, those are the things na kinover natin last Sunday. This morning, last Sunday, yun yung ating kaaway, ganun siya katoso, ganun siya kadaya, ganun siya kamakapangyarihan, at marami pang ibang pwede niyang gamitin para tayo ay ilayo sa Panginoon. Pero ano naman ngayon ang ating duty? Ano naman dapat ang gawin natin bilang mga mananampalataya? So number 2, the duty we must perform. Ang kailangan mang gawin ay magtulos tayo ng mga kandila at mag-exercise tayo. Kailangan ba nating hanapin ang mga kuta ng mga masasamang espiritu and then wiskan natin ng kung ano-anong tubig para sila ay magsilayas? Kapatid, may mga gumagawa ng ganun na para sa kanila, ang spiritual battle ay pagpapalaya sa masasamang espiritu. Kung ganun sana kasimple na magbibitin ka lamang ng dahon sa iyong pintuan na nawisikan ng kung anong tubig, lalayo na ang kaaway. Ganun sana kadali. Pero mga kapatid, walang anting-anting na tinuturo ang Biblia para doon. It takes effort, hard work sa atin bilang mga mananampalataya. Sa verse 8, again, kung babalik tayo, 1 Peter chapter 5 verse 8, anong sabi?
be sober, be vigilant. So these are the first two duties natin bilang mga mananampalataya. Number one, we must be sober. Ang word na sober ay ginamit ng 12 pagkakataon sa New Testament, and out of those 12 times, 11 times, ito ay inutos sa mga Kristiyano. Ibig sabihin, palagian, inuutusan ng mga mananampalataya, be sober, be sober, be sober, be sober. At madalas, itong word na sober na ito ay ginagamit as opposed or as contrary to being drunk. Huwag kayong maging lasing. Kasi alam natin, ang lasing ay wala sa tamang isip. Ang lasing ay wala sa tamang lakad. Ang lasing ay kung ano-ano ang nasasabi, kung ano-ano ang nakikita, kung ano-ano ang ginagawa. Hindi ko pa naranasang malasing. Nalasan ko lang malango sa pagmamahal ng aking asawa. Pero hindi ko pa naranasang malasing ng alak kahit minsan. Maaaring iba ho sa inyo, naranasan nyo na. At alam niyo ho mismo na kapag dumarating ang kalasingan, nagagawa, nasasabi, naiisip ang mga bagay na hindi dapat. Ang kabaligtaran noon ay yung salitang sober. Na dapat ikaw ay nasa tamang pag-iisip. Na dapat ikaw ay nasa tamang pananaw. Na dapat ang iyong lakad ay diretso, hindi pagewang-gewang. Ang sabi ng Ephesians chapter 5 verse 18, be not drunk with wine wherein is excess. That word excess meaning riot, immorality, dishonesty, wickedness, cruelty, disorder. Yun ang binubunga ng drunkenness, merong disorder, nawawala sa tamang hulog, nawawala sa tamang lugar, kawasakan at kamalian at immoralidad. Be not drunk with wine, sabi ng Biblia. Kundi ano dapat ang gawin ng mga mananampalataya? But be filled with the Spirit. Let me use the word DUI. Ano ibig sabihin ng DUI? Driving under influence. At madalas, ito yung influence ng alak. Nakikita natin madalas sa mga patalastas, do not drink and drive. At napakarami na ang naserbisan ng IC dahil uminom at nagmaneho. Bakit? Wala sa tamang hulog. At maaaring merong magsabi to, Brother Paul, well, hindi naman ako umiinom, hindi naman ako pakalasing. Pero mga kapatid, huwag niyong pagkamalian, hindi lamang alak ang pwedeng lumango sa mga mananampalataya. Pwede kang malasing sa trabaho, pwede kang malasing sa mga bagay sa mundo, pwede kang malasing at ang nagkokontrol na sa buhay mo ang pisikal na kagandahan o ang pisikal na kalusugan. Pera! Maraming mga tao ang lasing na lasing sa pera. Lasing na lasing sa sex. Lasing na lasing sa relationships. Mga kabataan, nagmamadaling pumasok sa relasyon. Wala namang plano pang mag-asawa. Lasing na lasing. Dahil ito ang pinapakita, pilit na ipinapalunok sa inyo ng sanlibutan. Ito ang kumokontrol sa inyong mga buhay. O mga kapatid, ang utos sa atin, be sober. Be sober. Kapag ikaw ay isang sundalo at merong gera, hindi pwedeng pa-ML ka. Kailangan na ikaw ay nasa tamang kaisipan. Believers must be sober. Maraming mga mananampalataya ay nadaya na ng kaaway na hanapin ang mga bagay sa libutang ito. Maraming mga mananampalataya ay nadadaya ng kaaway, nalalasing sa mga bagay-bagay sa libutang ito, kaya ang kanilang affections are not on the things above, but on the things that are on earth. Kung ikaw ay nagpapakilalang Kristiyano sa loob ang linggo, ganong kadami, ganong kadalas mo inisip ang mga bagay sa itaas. Kung nakaraang buwan ng lahat lang ng iniisip mo yung mga bagay sa mundong ito. Pera, trabaho, pamilya. I'm not saying na pera, trabaho, pamilya ay sa dyablo, pero kung nalalasing ka, ito lang ang laman ng isipan mo.
sa panganib. Be sober. May tamang pag-iisip. Serious thinking. Right thinking. We must see reality or the reality of things. Ang realidad ng mga bagay-bagay, ang realidad ng mundong ito, at ang realidad ng mundong ito, mga kapatid, mga kaibigan, na hindi pisikal at material lamang. Ang sabi ng salita ng Panginoon, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao. Kung ang inaatupag mo lang araw-araw, buwan-buwan ay puro tinapay, puro material, puro pera, puro pisikal, nalalag ka na sa mga bagay na yun. Be sober. Be sober. So muli, paalala ho sa bawat isa, at pasensya na ho, syempre bilang magulang, paalala sa mga magulang, nawa makita ng ating mga anak na hindi lang puro material at pera. Nawa marinig ng ating mga anak, hindi puro pisikal lang at material at pera. Nawa, maobserbahan nila kay mami at daddy. Na totoo nga, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao. Kasi nakita ko kay mami, kasi nakita ko kay daddy, kahit ang hirap, kahit may problema, pinapriority pa rin namin ang pagsamba sa Diyos. Totoo nga, hindi sa tinapay lang nabubuhay ang tao. Kailangan ko rin ng Diyos. Nakita ko kay nanay, nakita ko kay tatay. Nakita ko sa halimbawa nila. O mga young people, hindi pa kayo magulang pero isang araw, mangunguna kayo sa inyong pamilya. Huwag nyo hintayin na dun lang sa time na yon. Ngayon pa lang, magkumbinsido kayo na hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao. Good grades are good. Pero tatawid lang yan sa walang hanggan kung magbibigay yan ng luwalhati sa Diyos. Be sober. Hindi lamang be sober, pangalawa, be vigilant. Yung ibig sabihin ng be vigilant is be watchful. Oh, Brother Paul, ginagawa ko yan, lalo na sa Netflix. I'm always watching. Hindi yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin ng be watchful is give strict attention, be cautious. O sa Tagalog, binasa natin kanina, maging mapagbantay. Naalala ko ho, siguro bago pandemic, nagkaroon ng balita sa telebisyon na mag-ina. Hindi, mag-ina ba? Tama, kung tama ang alala ko, mag-ina, natulog lang ng hapon, tulog lang. Nanay, and then, kung di yung kakamali, 11 years old yung bata, dinadat na silang patay. Ano nangyari? Nakapasok yung ulupong sa kwarto. Nakapasok yung kobra sa kwarto. Habang natutulog sila, pareho sila agad, kobra. Patay yung mag-ina. Alam niyo ho, naging mapagbantay kami. Ano ba yung mga butas dito na pwedeng kanan? Baka pwedeng dumaan dito, baka pwedeng dumaan doon, pasakan natin, takpan natin, baging mapagbantay. Kasi nalaman mo, may panganib. Yes? Kung nabalitaan mo isang araw sa barangay nyo, may maali-aligid na akyat bahay, anong gagawin mo? Iiwanan mong bukas ang pintuan sa gabi? Magiging mapagbantay ka, baka magdag ka ng lock. Yes? Be vigilant. Mga kapatid, marami sa atin na hindi nagbabantay. Marami sa atin ay tutulog-tulog. Walang pakialam sa leyon na umaaligid. Ang sabi ng salita ng Diyos, be sober, be vigilant. We have considered some of the many ways na kung saan ginagamit ng dyablo upang tayo ay dayain. Nakita natin na walang safe na lugar, walang safe na panahon, walang safe na trabaho. Kahit ang mga pastor, inaatake. Kahit nasa loob ka ng simbahan, umaatake ang kaaway. Now, hindi lamang diyan, kundi meron pang iba't ibang mga factors na laban sa atin.
Una sa lahat, ang ating mismong pagiging makasalanan. Yes, niligtas na tayo ng Diyos, pero nasaktahan pa rin ang kasalanan sa atin. Hindi pa rin nagbabago. Ang puso natin ay madaya pa rin. Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful. Matthew chapter 7 verse 3, hindi pa rin nagbabago. Ang galing at ang dali nating makita ang mali ng iba, pero madalas bulag tayo sa ating mga sariling kamalian. Be vigilant. As binabantayan natin ang ating kapitbahay, pero hindi natin binabantayan ang ating sariling bahay. Hindi lamang ang ating sarili na may nakatahan pa rin kasalanan, ang mundong ito na makasalanan ng sistema na ayaw sa Diyos ay hindi katuwang kung hindi kalaban. Ang sabi ng 1 John chapter 2 verse 15, John 2:15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. At narito ang sanlibutan, offer ng offer. Sige na, mag-focus ka dito. Let us be vigilant. Muli mga kapatid, nung niligtas tayo ng Diyos, hindi tayo agad dinala sa langit. Nandito pa rin tayo sa lupa. Kailangan pa rin natin tinapay. Yes? Hindi lamang sa tinapay. Pero kailangan natin maging mapagbantay dahil napakadaya ng kaaway, makasalanan pa rin, nakatahan pa rin ang kasalanan, at ang mundong ito ay hindi kakampi. Susubukan kong kumbinsihin. Puro tinapay. Puro tinapay. So let us be sober, let us be vigilant. Maging mapagbantay tayo sa ating kaisipan, maging mapagbantay tayo sa ating mga bibig, maging mapagbantay tayo sa ating mga gawa, maging mapagbantay tayo sa ating mga motibo. Maging mapagbantay tayo, maging sa ating konsumo, kung paano natin ginagastos ang pera, paano natin ginagamit ang oras, paano natin ginagamit ang social media. Let us be vigilant. Maging mapagbantay. Hindi lamang tayo dapat nasa matinong kaisipan, hindi lang tayo dapat maging mapagbantay, be sober, be vigilant. Pagdating sa verse 9, ang sabi ng Apostol Pedro ay ito, be sober, be vigilant, because your adversary is the devil, is like a roaring lion, walking about, seeking whom he may devour. Verse 9, whom, and that is the devil, resist steadfast in the faith. Ang trabaho, ang duty natin bilang mga mananampalataya, we must resist. So itong tatlong lengguwaheng ito, be sober, be vigilant, resist, ay totally contrary sa madalas nating naririnig na let go and let God. No. Be sober, be vigilant, and resist. Labanan ang dyablo. Resist steadfast in the faith. Yung ginamit na word sa word na resist is a very strong word. It means to oppose, labanan, to withstand, to set oneself against. Ilaban mo ang iyong sarili. It does not call us to be neutral. Hindi ko maalala, Belgium yata, noong World War II, kung tama ang history, ang alala ko, kung hindi ako nagkakamali, Belgium ang nagsubok na maging neutral na bansa or kung anumang bansa. Sinubukan nilang manatiling neutral. Ano nangyari? Sinakop pa rin sila. Kung ikaw ay Kristiyano, you cannot be neutral. At ang utos sa atin is not to be neutral. Ang utos sa atin is to be in offense. Labanan natin ang kaaway. So how do we resist the devil? Ang utos na ito sa atin ay tinatawag tayo na gumawa ng aksyon. There must be an action on our part. We must not be just passive. Hindi lang tayo basta sober. Hindi lang tayo basta vigilant na nagbabantay. We must be resisting. How should we resist? At wala tayong time upang isa-isahin ang lahat ng ito. Pero puntahan natin na ilang mga passage. James chapter 4 verse 7. Anong sabi? James 4 verse 7. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil.
And he will flee from you. Na huwag mong pagkamalian, hindi takot ang dyablo sa iyo, takot ang dyablo sa Diyos. At ang tanging paraan para malabanan natin ang dyablo is we will submit ourselves to God. We are called to resist, and it's a calling for us to submit ourselves to God. That means ang ating mga buhay, ang ating kaisipan, ang ating pamilya, ang ating mga gawain ay kailangan nating ipailalim sa Diyos. Sa Romans chapter 12:1, anong sabi? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your body living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse 2, and be not conformed to this world, but what? Be ye transformed. Tayo daw ay mabago. Paano? By the renewing of your mind. Ito ang isa sa problema natin culturally bilang Pilipino. Marami sa atin ang ayaw mag-isip. At maraming, listen, young people, listen, tinetraining kayo ng mundo ngayon na huwag mag-isip. I-chat GPT mo lang. Christians should be thinkers. Dahil kalakihan ng ating labanan, bago lumabas sa ating bibig, bago gawin ng ating mga kamay, bago puntahan ng ating mga paa, ay naglaro muna sa ating mga isipan. Kaya kailangan ng pagbabago ng kaisipan. At paano mangyayari yun? Ito'y sa pamamagitan ng paglalagay ng katotohanan ng Diyos. Nung Sunday, sa biyaya ng Panginoon, mayroong mga kapatiran na nagsabi, ate, akala nila okay lang ang matagal na galit. Akala nila okay lang ang matagal na galit. Walang problema, wala man akong ginagawang masama, pero galit ako. Pero dahil nakita ang salita ng Diyos at sinabi, ito'y nagbibigay ng puwang sa dyablo. There's a renewing of the mind. Na bago, na ayos, na turuan ng salita ng Panginoon. Hindi lamang yun, how do we resist? Matthew chapter 26 verse 41. Matthew 26 verse 41, watch and pray. Ye enter not into temptation, the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Mga kapatid, we need to pray. We need to pray. Napakaganda nung ginamit na analogy ni John Piper patungkol sa prayer. Ang prayer daw ay hindi parang intercom sa hotel. Ang prayer daw ay parang walkie-talkie sa wartime. Ano yan? Intercom sa hotel? Ay, gusto ko ng room service. Magdala ho kayo ng Coke, ng sandwich. It's room 2044. Alam niyo ho, maraming Kristiyano ginagawa daw parang intercom sa hotel ang prayer. Lord, gusto ko ng ganito. Please, Lord, para maging masaya ako. Nasa gera tayo. May kaaway tayo. At imagine mo ang isang sundalo na sa bingit ng kamatayan, lumilipad ang mga bala at narito na ang kalaban at tatawag ka ngayon, magpadala kayo ng suporta, ay bagsak nyo yung bomba doon. Kailangan namin ng tulong. Oh, wala tayo sa hotel, nasa labanan tayo. At gaano natin kadalas dapat ginagamit ang panalangin para tumawag sa Diyos? Kasi malakas ang kaaway at hindi natin kaya. Watch and pray. Ephesians chapter 6 verse 10, how do we resist? Finally, brethren, ang sabi, be strong in the Lord. That's why we need prayer. Hindi natin kaya sa ating sariling lakas. Kailangan natin ng grace, ang supply ng Panginoon. And in the power of His might. And then verse 11, put on the whole armor of God.
Kailangan natin ang baluti, kailangan natin ang proteksyon, kailangan natin ang supply ng biyaya ng Panginoon that we may be able to stand against the wiles of the devil. Kahit nag-gym ka pa araw-araw at lumalaklak ka ng drum-drum na protein, hindi mo pa rin kaya. The only way that you can stand against the wiles, the attacks of the devil is through the strength of God and the armor of God. In short, ang tanging pag-asa natin ay ang Diyos. Sa biyaya ng Panginoon, nakita mo, pinag-aralan natin last Sunday, yung mga gawa ng kaaway at may nakita ka sa buhay mo, oo nga, Brother Paul. May presensya ng dyablo sa pamilya namin. At hindi yun yung kapitbahay niyo. Okay? May gawa ng kaaway. May problema. May leong umaatungal. Nakita mo yung problema. Kailangan mo ang lakas ng Diyos. Hindi natin kaya sa ating sarili. Resist the devil. Be sober, be vigilant, resist the devil. Ngayon gusto ko na tingnan ho natin, in what manner or what stance do we resist the devil? How do we resist the devil? Steadfast in the faith. Steadfast in the faith. How do we resist? We must resist him steadfast in the faith. That means steadfast, meaning to be solid, stable, strong in the faith. Mga kapatid, maganda na meron kang mga kaibigan sa church. Maganda na komportable at meron tayong okay na mga programa sa church. Pero pag nahandyan na ang ragasa ng kaaway o atake ng kalaban, ang hahawak sa iyo ay ang mga katotohanan ng Diyos. Ito ang tanging angkla na hahawak sa atin. Ito ang tanging mag-a-uphold sa atin. Ito ang tanging tungtungan natin. Ito lamang ang maaari nating gamitin at tungtungan upang labanan ang ating kaaway. Madaya siya. At ang tanging pag-asa natin ay ang katotohanan ng Panginoon. Anong sabi? Knowing. Babalik tayo sa verse 9. Whom we resist steadfast in the faith, ang sabi ni Pedro, knowing that the same affliction are accomplished in your brethren that are in the world. Ano tong sinabi ni Pedro na ito? Translation, yung nangyayari sa inyo, hindi abnormal. Ito ang karanasan ng lahat ng Kristiyano. Walang exemption. Well, anong pakinabang nun sa atin, Brother Paul, na mayroong spiritual na labanan? Ibig sabihin, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Kung sa tingin mo, grabe ang atake ng kaaway, kung sa tingin mo ang tindi ng bigat ng iyong mga dalahin at akala mo ikay nag-iisa, well, ang sabi ng salita ng Panginoon, same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. Kaya napakaganda na i-maintain natin ang fellowship. Napakaganda na magbasa tayo ng mga maaaring mga biographies ng mga naunang mga mananampalataya na maaaring dumaan din sila sa mga ganong kalagay. Mga kapatid, hindi ko kayang imaginein. Could you just try for a moment to imagine 200 years ago, hindi pa ganun ka-advance ang medisina. Narito ang mga manggagawa at mga Kristiyano. Magkakaroon sila ng mga anak, pero higit sa kalahati namamatay. Magbasa kayo ng mga Christian biographies. Hindi ko maalala kung sino eksakto, si Adoniram Judson yata, namatay ang asawa niya, nag-asawa siya ulit, namatay ulit, and then kalahati sa mga anak niya, namatay din lahat. Paano nila hinarap yun? So matuto tayo. Bakit? Merong mga kapatiran tayong nauna sa atin o kapatiran tayo ngayon din mismo
ay dumadanas ng atake ng kaaway or dumanas ng atake ng kaaway, paano nila ito napagtagumpayan sa biyaya ng Diyos? Hindi ka nag-iisa. So hindi mo dapat i-separate ang iyong sarili sa mga mananampalataya. Number 3, so that's the duty that we must perform. We must be sober, we must be vigilant, and we must resist the devil, steadfast in the faith. Number 3 and last, ito tayo matatapos, the only hope that we have. Ang tanging pag-asa na meron tayo, walang iba kung hindi ang biyaya ng Diyos. Ang sabi sa verse 10, but. Again, anong ibig sabihin ng word na but? It's a change of direction. Ang tindi ng kaaway, ang tindi ng labanan, matinding effort ang kailangan. But, and this is the only hope ng Kristiyano, but the God of all grace. The God of all grace. Noon hong nag-pandemic, isa sa mga naging problema natin ay yung supply ng tawag dito? Vaccine. Saan natin kukunin? Sino ang supplier? Saan pinakamura? Saan pinakamabisa? At yung iba naging choosy. Ayoko nung ganito, ayoko nang gawang ganun. Gusto ko dun gawa at yun ang gagamitin kong vaccine. At hahanap ka sa iba, hahanap ka sa iba, hahanap ka sa iba. Mga kapatid, ang lahat ng kailangan natin para sustain tayo sa labanan na ito ay kukuhanin lang natin sa Diyos. He is the God of all grace, all the grace that we need, all the supply that we need para tayo isustento sa spiritual na labanan nito ay masusumpungan natin sa Diyos. He is the God of all grace, and take note, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus. After that ye have suffered a while. And gusto ko lang i-focus, wala na tayong time, i-focus lang ang inyong pansin sa dalawang time marker. Dalawang time marker. Ang sabi diyan, the God of grace hath called us what? To His eternal glory. Doon tayo tinawag ng Diyos. Pinofocus ni Pedro ang mga mananampalataya sa hinaharap at ang naghihintay sa mga Kristiyano. Yes, dumadaan ka ngayon sa pagsubok, pero naghihintay sa iyo ay walang hanggang kaluwalhatian sapagkat doon ka tinawag ng Diyos. At iyang pahirapan, iyang labanan na yung kasalukuyang pinadanas, ang sabi diyan, after that ye have suffered a while. Masakit ba? Mahirap ba? Nakakadurog ba? Oh, Christian, it will be for a while. It will be for a while. Huwag kang tatalikod, huwag kang bibitaw. It will just be for a while. At naghihintay sa mga mananampalataya is an eternal state of glory sapagkat doon tayo tinawag ng Diyos. Hindi lang yun ang sabi ng salita ng Panginoon. But the God of all grace who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered. By the way, gusto lang i-highlight, we are called to that glory by Christ Jesus. The only way, the only access to eternal glory is Jesus Christ. Hindi ang relihiyon mo, hindi ang kabaitan mo, tanging si Kristo lang na namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay. Yun ang tanging paraan. Pero ang sabi niya ni Pedro, hold us to eternal glory by Christ Jesus after that you have suffered a while. Ano daw ang sabi? Yung tumawag sa atin will make you perfect, establish, strengthen, settle you. Even if you're going through, ikaw ay dumadaan dito sa maraming labanan na ito, bugbog ka na, ang dami mo ng pasa, sugatan. Pero sabi ng salita ng Diyos, God who called you will make you perfect, establish, strengthen you. Translation, in short, He will sanctify you. Babanalin ka niya.
At narito ang isang napakagandang katotohanan sa atin bilang mga mananampalataya na ang pinakamasakit, pinakamabigat at pinakamalungkot na mga pangyayari sa buhay natin will still be a tool of God. Gagamitin pa rin ng Diyos para tayo ay banalin. We know the verse, and we know that all things work together for good. Ganito kabiyaya ang Diyos. Ganito katindi ang ating pag-asa. Ganito, mga kapatid, I hope mag-grasp nyo kahit kaunti. Ganito katindi ang biyaya ng Diyos na ang pinakamatinding atake ng kaaway, ang pinakamalungkot na araw, ang pinakamadilim na sandali ng iyong buhay, kung ikaw ay totoong Kristiyano, is still God working for your good. Para pa rin sa ikakabuti mo. Yes, masakit. Yes, mabigat. Pero meron kang pag-asa. Meron tayong pag-asa. 2 Corinthians chapter 4 verse 16 ang sabi, for which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Ang sabi ni Pablo, for our light affliction is but for a moment, worketh for us far exceeding an eternal weight of glory. While we look not at the things that are seen, but at the things that we are not seen. For the things that are seen are temporal, but the things that are not seen are eternal. Seemingly paradoxical, we should look at the things not seen. Paano makikita sa mga pangako ng Panginoon? May mga naghihintay sa atin walang hanggan. Anong sabi sa verse 11 dito ay matatapos? Ang Diyos na ito na tumawag sa atin, ang Diyos na ito na magsusupply ng biyaya na kailangan natin, ang Diyos na ito na magpapabanal sa atin sa gitna at sa kabila ng mga lahat ng labanan na ito, ang sabi, to Him be glory and dominion forever and ever. Amen. Two things. He will be glorified. And He is still on the throne. Siya ay maluluwalhati. Yes, mahirap ang daan. Yes, madugo ang labanan. Pero siya ay maluluwalhati. Yes, mahirap, mabigat, malungkot, masakit. Pero siya ay nasa trono pa rin. At karapat dapat tumanggap ng lahat ng papuri. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong mga salita. O tulungan mo kami. Tulungan mo kaming tumingin sa mga bagay na nasa itaas. Lamang sa mga bagay dito sa lupa. Lord, buksan mo ang aming mga mata upang makita namin ng mga bagay na hindi nakikita. Lord, paalala mo sa amin, ipakita mo sa amin ang mga eternal na bagay. Gisingin mo kami, O Diyos, sa pagkakatulog. Ligligin mo kami, Panginoon, mula sa pagkalasing sa mundong ito. Lord, ang mga kabataan, ang mga magulang, ang mga nandito, Panginoon, ay pilit na niloloko ng dyablo na tumingin lang sa mga bagay sa mundong ito. O Panginoon, kailangan namin ang iyong biyaya. Tulungan mo kami maging mapagbantay. Tulungan mo kami magkaroon ng tamang kaisipan. Tulungan mo kami na labanan ng kaaway. At salamat sapagkat lahat ng biyaya na kailangan namin ay galing at nagmumula sa iyo. At salamat, O Diyos, sapagkat alam namin sa kabila ng labanan, Ikaw ay gumagawa sa aming kabanalan. At salamat, O Diyos, sapagkat alam namin na isang darating sa bandang dulo, Ikaw pa rin ang maluluwalhati. Ikaw pa rin, Panginoon, ang soberano may hawak ng lahat ng ito. Ang mga katotohanan mong ito, O Diyos, ay patuloy mong gamitin sa buhay ng iyong mga mananampalataya. Tuloy mo kaming tulungan na labanan ng kaaway na dyablo. Dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo ho ay dediretso sa ating gawain ng banal na hapunan o pag-alaala sa ating Panginoong Hesus sa pamagitan ng tinapay at katas ng ubas. Tayo kong hilingin ang mga deacons ng church, si Brother Totoy, si Brother Junjun, si Brother Alex, wala si Brother William. So hilingin ko na lang si Brother Daryl to please come para i-assist tayo. Dito sa JCBC ay ginagawa ho natin ang Lord's Supper ng may kaseryosohan. We exercise ang tinatawag na guarded communion. Means hindi lahat ay pwede. Hindi lahat ay dapat. Sapagkat ang sabi ng ang salita ng Diyos mismo ay mayroong bilin.
Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 11 verse 27, kaya't ang sino mang kumakain ng tinapay o umiinom na sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. So maaari, listen po, seriously listen. Kung ikaw ay hindi Kristiyano, huwag kang kumuha ng tinapay, huwag kang kumuha ng katas ng ubas, sapagkat magkakasala ka sa Diyos. Huwag. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag. Dahil pag tinuloy natin ang basa sa mga talatang ito, ang sabi ni Pablo, yung iba sa inyo may sakit, yung iba sa inyo namatay na. Hindi ho laro ang Lord's Supper. So sabi ng salita ng Diyos, kaya lang sino mang kumain ng tinapay at uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Anong dapat gawin ng isang tao? Dapat siya sa atin ng kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Yun, kung magiging honest tayo, lahat tayo hindi karapat-dapat, lahat tayo nagkakasala sa Panginoon. Tayo bilang mga mananampalataya ni Kristo, ang kailangan natin gawin ay siyasatin natin ang ating mga sarili, anumang kasalanan ay hingi natin ng tawad sa Panginoon at tayo makibahagi sa gawain na ito ng pag-aalaala kay Kristo. Muli mga kapatid, paalala ko ho, magkakaroon lamang ng saysay ang banal na hapunan na ito kung inaalaala natin si Kristo. Hindi yung texture ng tinapay, yung lasa ng juice. Kailangan nating rendahan ang ating mga sarili. Na pagsubo mo ng tinapay, ang iisipin mo ay si Kristo, hindi yung tinapay. Na pag inom mo yung juice, na iisipin mo ay si Kristo, hindi yung lasa. Kailangan natin. Doon lamang magkakaroon ng pakinabang at doon lamang makakaluwalhati sa Diyos ang paggawa natin ng banal na hapunan na ito sa pag-alaala natin kay Kristo. Let's pray. Pangnaming Diyos, aming Ama sa langit, iutusan mo kami na gawin ito sa pag-alaala sa iyo. Ngayon, O Diyos, narito ang iyong mga mananampalataya at gusto naming sundin ang iyong utos, gusto naming gawin ang iyong kalooban. O tulungan mo nawa kami. Kami mahina, napakadali, O Diyos, na lumipad ang aming mga isip sa ibang mga bagay-bagay. Pero Lord, as we eat the bread and drink the juice, igapos mo kami, Panginoon. Ayaw naming malapastangan ang iyong pangalan. Ayaw naming malapastangan ikaw, O Diyos. Tulungan mo kaming alalahanin. Ibaling mo ang aming mga kaisipan, ang aming mga puso kay Kristo na nagdusa, nasuntok, dinuraan, hitpit, pinako sa krus para bayaran ang aming mga kasalanan. O Panginoon, tulungan mo kami. At nawa maluwalhati ka namin sa paggawa namin ito at ikaw lamang ang maitaas. Pagpalain mo po ang mga elementong ito, O Diyos. Dalangin natin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen.
Sagat tinanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo. Na ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay. At ang kanyang siya ay makapagpasalamat ay kanyang sinabi, pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Alalahanin po natin ang ating Panginoon, kainin po natin. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Inumin po natin. Manalangin po tayo. May namin Diyos, aming Ama sa langit. Hindi namin kayang sukatin, hindi namin kayang bilangin, hindi namin kayang unawain sa kabuuan kung gaano kalaki, gaano kalalim, gaano kalawak ang iyong biyaya at pagmamahal na binigay mo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Paano nangyari na siya na may lalang ng lahat ng bagay, nagkatawang tao at nagdusa para sa mga makasalanan? Paano nangyari na siya na walang hanggan ay nakaranas ng kamatayan? Paano nangyari na siya na perpektong tumupad sa iyong lahat ng mga kalooban at kautusan ay dumanas ng pagkahiwalay sa iyo, O aming Ama? Salamat, O Diyos, sa biyaya ng kaligtasan. Na sa pamamagitan niya kami ay nagkaroon ng pakikipagkasundo sa iyo. Tinanggap niya ang iyong puot upang kami ay magkaroon ng kapayapaan. Binayaran niya ang aming mga kasalanan upang kami ay tumanggap ng kapatawaran. Dumanas siya ng kamatayan upang kami ay mabigyan ng buhay na walang hanggan. O Panginoon, bigyan mo kami ng lalo pang pagkaunawa, mga mata na nakakakita sa bigat at sa halaga ng aming Panginoong Hesus. At nawa ang aming mga buhay, Panginoon, ay maging palamunan ng Ebanghelyo. At patuloy na makita sa aming pang-araw-araw na pamumuhay na kami nga ay mga mananampalataya niya na namatay sa krus at muling nabuhay, umakyat sa langit at aming hinihintay na muling bumalik. Salamat po sa pag-asa na meron kami. Salamat po sa mga katotohanan na meron kami. Salamat po sa pag-alaala namin sa aming Panginoong Hesukristo. Ikaw pong patuloy na gumawa sa iyong mga anak. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tumayo po tayong lahat at awitin natin ang ating pangwakas na awit. At yung mga cups ay pakiipon na lang natin at ilagay ho doon sa mesa sa likuran pagkatapos. Tayo po ay mawit sa Panginoon. Awitin po natin. Turn your eyes upon Jesus. O soul, are you weary and troubled? Go
Panginoon. Salamat po sa bawat isang narito, maging sa ating mga kasama online. Muli, mga kapatid, ako ay nakikiusap. Balikan natin ang mga katotohanan ng Diyos sa atin ang pag-aralan at pagbulayan natin. Huwag nating hayaan kunin lang ng diablo ang mga salita na natanim. Nawa, saan man tayo pumaroon, saan man tayo tinawag ng Diyos, patuloy tayong maging maliwanag na ilaw at maalat na asin, alang-alang sa kapurihan ng kanyang pangalan. Sa ating pag-iwahiwalay nawa, ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin, patuloy tayong maging instrumento ng katwiran para sa kanyang kaluwalhatian. God bless po, magandang tanghali, we're now dismissed. 2:00 po ang ating second service. Again, yung mga players ng chess, dama, at table tennis, meron na ho kayong round 1